Mga bata, may kilala ba kayong kaklase o kaibigan na palaging pinupuri ng guro? Halimbawa, siya ang laging mataas ang score o magaling sa laro. Ano kaya ang mararamdaman nyo kung ganon? Masaya tayo para sa kanya, hindi ba? Pero, may mga taong imbis na maging masaya, nagiging siloso o naiinggit. Ganyan ang nangyari kay Haring Saul. Naiinggit siya kay David, ang kanyang sundalo na palaging nagtatagumpay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, merong isang taong hindi natakot at tumulong kay David. Siya si Mical, ang asawa ni David at anak ni Haring Saul. Ito ay ang kwento na may pamagat na iniligtas ni Mical si David. Noong unang panahon, may isang matapang at mabait na lalaki na lingkod ng Diyos at nagngangalang David. Mahal na mahal siya ng mga tao, lalo na dahil sa kanyang katapangan laban kay Goliath. Dahil dito, ang anak ng hari na si Mical ay umiibig kay David. Nang marinig ito ng Haring Saul, natuwa siya at sinabi na, magiging patibong ito kay David para siya ay mapahamak sa kamay ng mga kaaway. Kaya't ipinangako ni Saul na kung magtatagumpay si David sa kanyang hinihingi, magiging asawa niya si Mical. At ginawa nga ni David ang hinihingi ng hari, isang napakahirap na bagay laban sa mga kaaway. Ngunit dahil kasama niya ang Diyos, nagtagumpay siya. Ibinigay ni Haring Saul si Mical upang maging asawa ni David. Pagkaraan ng mga araw, muling nagkaroon ng labanan. Lumabas si David at nakipaglaban sa mga Filisteo. Muli siyang nagtagumpay at natalo ang mga kaaway. Lalong nainis si Haring Saul at nagpasya siyang ipapatay si David. Isang gabi, sinabi ni Haring Saul sa kanyang mga tauhan, bantayin ninyo si David sa bahay niya. Bukas ng umaga, patayin ninyo siya. Ngunit, nalaman ito ni Mical, kaya't sinabi niya kay David, kung hindi ka aalis ngayong gabi, mamamatay ka bukas. Kaya't tinulungan ni Mical ang kanyang asawa. Ipinababa niya si David sa bintana ng kanilang bahay at nakatakas si David sa piling ng hari. Ngunit, hindi pa doon natapos ang ginawa ni Mical. Para hindi mapansin ng mga bantay, kumuha siya ng isang ribulto at inilagay sa higaan. Nilagyan niya ng unan na parang ulo at tinakpan ng kumot. Nang dumating ang mga tauhan ni Haring Saul, sinabi ni Mical, si David ay may sakit at natutulog, kaya't hindi muna nila dinakip si David. Ngunit nang utusan silang dalhin si David kay Haring Saul, kahit nasa higaan, natuklasan nilang hindi pala si David ang nakahiga, kundi isang ribulto lamang. Galit na galit si Haring Saul at tinanong ang kanyang anak na si Mical, bakit mo ako nilinlang at pinatakas ang aking kaaway? Ngunit sumagot si Mical, sinabi niya sa akin na tulungan ko siya, kung hindi ay papatayin niya ako. At dahil doon, nakatakas si David at nailigtas mula sa kapahamakan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ngayon, alamin naman natin ang mga aral na dapat nating matutunan. Number 1. Ang katapatan at pagmamahal ay nakakaligtas. Mahal ni Mical si David at naging tapat siya bilang asawa. Hindi siya natakot na tulungan si David kahit ang tatay niya mismo ang hari na gustong pumatay dito. Dapat din tayong maging tapat at handang tumulong sa ating pamilya at kaibigan sa oras ng panganib o pangangailangan. Number 2. Ang totoo at tama ay laging mahalaga. Nilinlang ni Mical ang mga bantay upang makatakas si David. Totoong nailigtas niya ang kanyang asawa, pero makikita rin nating minsan nahihirapan ang tao pumili sa pagitan ng tama at maling paraan. Dapat tayong humingi ng tulong sa Diyos para laging piliin ang katotohanan at kabutihan.
Panuto. Number 1. Ilagay ang kamay sa papel. Ipapatong ng bata ang kamay sa papel. Number 2. I-trace ang kamay. Gamit ang lapis o Crayola, iguhit ang hugis ng kamay sa papel. Number 3. Kulayan. Pakulayan ang kanilang handprint ng iba't ibang kulay. Number 4. I-drawing o isulat ang tulong. Sa loob ng kamay, ipa-drawing nila o ipasulat sa guro kung di pa marunong ang isang paraan kung paano sila makakatulong sa kanilang kaibigan o pamilya. Halimbawa, nag-aabot ng laruan, nagbubuhat ng bag, nag-aabot ng pagkain. Number 5. Idikit sa board at pagsama-samahin ang lahat ng mga helping hands ng mga bata. Number 6. Sabihin ng sabay-sabay, ginamit ko ang aking kamay sa pagtulong araw-araw. Katulad ni Mikal, matapat, tutulong ako ng tapat. Mga bata, katulad ni Mikal na tumulong kay David, maaari din tayong maging mabuting kaibigan. Ang ating kamay ay hindi lamang para sa paglaro, kundi para sa paggawa ng mabuti. Kaya tatandaan, gamitin ang kamay sa pagtulong. Masaya akong makita kayong nagtutulungan sa isa't isa. Ngayon naman, alamin natin ang memory verse sa araw na ito. Hanggang dito na lang muna mga pamana. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, Miss Pa!